Araw sa iyo kaibigan, ito pong muli si William, ang iyong kaibigan na may kapansanan. Insecurity. How to overcome insecurity. Yung pakiramdam that you don't measure up. Yung feeling na meron taong mas daig ka sa kagandahan o sa katalinuhan or maging sa pribilehiyong dapat ay sa iyo. Kung pinagdaraanan mo to kaibigan, sana ipagdaanan mo lang ang feeling of insecurity at huwag mo itong tambayan. Bakit? Dahil ito ay isang kasinungalingan. Napakalaking kasinungalingan. Because you yourself are special and nobody is like you. So, ang una kong payo sa iyo, habang ako ay napapaligiran ng mga salamin, is exactly that. Tumingin ka sa salamin. Make an honest assessment ng iyong itsura, ng mga iyong pinagdaanan, ng mga eksperyensya mo, ng mga bagay kung saan ikaw ay magaling, mga talento, pinag-aralan, anything and everything na alam mo na magaling sa iyo. And start building yourself up. Sabi ng Bible, you are fearfully and wonderfully made. At maniwala ka sa kasabihang iyon. Pangalawa kong punto ay iwaksi ang opinyon ng ibang tao. Now, totoo naman na minsan nakakatulong ang opinyon sa atin ng mga tao at mga feedbacks nila tungkol sa ating itsura o mga gawi. Pero at best, ang kanilang opinyon ay opinyon lamang. Kung lagi mo hahanapin ang sarili mo base sa iba't ibang opinyon o mata ng ibang tao, baka hindi mo na makita ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Kaya learn to find the balance kung kailan mo iwawaksi ang opinyon ng ibang tao tungkol sa iyo. Ang aking pangatlong payo sa iyo ay sabihan mo ng mga magagandang mensahe ang iyong sarili. Speak it aloud. Declare it. Believe it. Actually, ang sabi nga ng Biblia sa Jeremiah chapter 1 verse 5, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. So para sabihin ng Diyos na ikaw ay isang tao na kanyang pinaglaanan ng magagandang plano, you really must be special. So learn to believe that and stop the insecurity right now. Dahil anak ka ng Diyos at ikaw ay karapat-dapat ng lahat ng mga bagay na laan para sa iyo. Hanggang sa muli kaibigan,